Huwag nyo muna isulat, pinapalive ko yan para panorin ninyo. Gusto ko sa akin kayo nakatingin. Amen? At ang prayer ko, tingin kayo, kahit isang word lang galing kay Lord na matanggap nyo sa gabing ito, ang buhay nyo bilang isang kabataang Kristiyano will never be the same again. Kasi sa katakot-takot na inyong pagsusulat, sa totoo lang, hindi nyo naman yan binabalikan. Hindi nyo nga yan tinitignan ulit. Now, ablaze, youth, ablaze, overflow. You don't need to write it na. Ano, pwede nyo hingin ito kay Irish. May copy ito. Okay? At bakit ko po ito gusto kayong encourage na mag-focus kasi minsan nakakaagaw ng atensyon yan. Amen. Sabi mo, focus. Youth, ablaze, overflow. Sa Romans chapter 12, verse 11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Sa Tagalog ay, huwag kayong maging tamad. Romans 12, verse 11, ay ganito ang pagkasabi. Magpakasipag kayo at huwag maging tapad, buong puso kayong maglingkod. Kanino? Sa Panginoon. Amen. Now, to be honest, bakit maraming mga kabataan ay hindi na nag-aapoy kay Lord? Kasalanan ba ng Lord? Or kasalanan ba ng sanlibutan? Bakit maraming kabataan nung umpisa ay nag-aapoy sa Panginoon? May kasalanan ba ang katabi mo? Hello? Hindi natin pwede sisihin ang ating kaklase. Hindi rin natin pwede sisihin ang ating mga teacher. Hindi natin pwede sisihin ang ating kapitbahay, ang ating magulang. Kaya maraming kabataan, makinig, nananlamig because it's a matter of choice. Ang panlalamig is a matter of choice. Yung patuloy nag-aalab, yan po ay choice din. Nariyan ba kayo? A blaze overflow is a product of intentional step. Meron kang gagawing intentional po ang pagiging maalab sa Diyos. Hindi yan pwedeng gawin sa iyo ng pastor mo. Sabi mo sa iyo katabi, intentional. Ano? It's a product of intentional step toward intimacy with God. Intentional ito. Hindi ito makukuha. Kaya kanina, tingnan nyo po, napansin nyo ba, pag hindi kayo, okay po yung maglaro ha, walang problem yun, ay kung maging KJ. Pero makinig kayo maigi. Pero, but regarding when the Word of God, hindi kayo nag-enjoy. Pero pagka laro, enjoy na enjoy kayo. Pero pagka sa Word of God na, parang hindi kayo nag-enjoy. Pero pag mga joke at marami pang iba, ay doon kayo medyo nakakuha ng kasiyahan. Nakuha nyo gusto sabihin? Now, kaya nga, tingnan nyo, is a product of intentional step toward intimacy with God. Again, anong ulit yung ablaze? Ablaze means nag-aalab, nag-aapoy, amen? At hindi naman sa nag-aapoy, nag-overflow ka. Amen po ba? It's a product of intentional step towards intimacy with God. Ano pang ibig sabihin dyan? Focus in igniting spiritual revival and spreading faith with enthusiasm. Tama. A person o ang isang kabataan, isang youth, isang young pro na nag-ablaze sa Panginoon ay makinig. A person on fire for God can make difference. At ang isang ablaze na kabataan, isang kabataan na nag-aapoy, yan ay, makinig, yan ay tunay na pinagharian ng Diyos. Kasi ang bunga ng paghahari ng Diyos sa isang young people is nag-aapoy siya para sa Diyos. Konting kibot lang sa kanya, pag sinundot mo si Ali, dahil siya ablaze for God, ang lumalabas kay Ali, makinig, puro makadiyos. Kaya malalaman mo na ikaw bilang isang kabataan, na ikaw ay nag-aapoy sa Panginoon, makinig, hallelujah, kung 120 gig ang iyong memory card, sa akin po, puno na eh. Puro Word of God yun. Ang download ko po, 516 na video patungkol sa Diyos.
516 videos. Yung phone ko na yan. So isang sign na makikita mo na ikaw ay ablaze kay Lord or ikaw ay pinagaharian ng Panginoon. Ikaw ay on fire. At ang on fire na kabataan, basa, a person on fire for God can make difference. Amen po ba? At ang mga on fire na kabataan, sila po yung nagdadala ng revival sa kanilang kapwa youth. Amen? Sila po yung nagdadala, nahahawaan nila yung kapwa nilang youth na paandap-andap na. You need this kind of young people in this era. Kung papanoorin nyo ang mga PBB ngayon, at ang mga palabas ngayon, Dear Satan, ang mga PBB ngayon, mga kabaklaan. Sinasabi ko ito, hindi ibig sabihin na hindi ko sila mahal. Hindi ko sila gusto. But gusto ko maging aware ang bawat isa. Gusto ng Lord na maging aware ng bawat isa yung abnormal ginagawang normal. And we need a young people na ablaze kay Lord na gagamitin ng Panginoon. Kaya tingnan mo, walang pumapasok na born again sa PBB. Kasi pag pinadala si Inton sa PBB, hindi na magiging PBB yan. Magiging Bible study sa loob. Kasi nag-aapoy ka. Hello? Naku, yung gusto sabihin? A person on fire for God can make difference. Kaya huwag tayo maging tamad. Nagiging difference, you make difference ba sa classroom, sa school? Isang sign na ikaw ay pinagaharian ng Lord Ali. You make difference in STI. That's your marketplace. Ito yung time na mag-manifest ang pangalan ng youth. Youth, ablaze, overflow. Nag-aalab, yung apoy, hindi lang nag-uumapoy, nag-overflow pa. Na pag dumikit sa'yo, yung taong yun, nabuborn again. Amen? Ano pa? Consecrated fire of the Holy Spirit is so essential to the impossible task. Kaya pag ikaw ay on fire, consecrated, fire of the Holy Spirit is so essential to the impossible task. Kaya nga yung mga imposibleng task, makinig, pag ikaw ay on fire, sa Holy Spirit, sa God, Holy Spirit, is so essential to the impossible task. May mga task na parang imposible, pero pag ikaw at ako ay on fire sa Holy Spirit, amen, yung imposible kaya mong gawin. May kausap ba ako? Amen. One person on fire for God can change the world. Pag ikaw ay on fire sa Panginoon, kaya mong mabago ang mundo na yung ginagalawan ngayon. Pero asan na yung mga ganitong young people? Asan na yung mga ganitong youth? Asan na yung mga ganitong mga kabataan? Kasi kabataan yung kaharap ko. Nung ako'y kabataan na kagaya ninyo, tingin kayo sa akin, hindi ako kailangan sabihan ng aking pastor na humayo. Lagi ako may dalang kaluluwa. Hindi ako kailangan sabihan ng aking pastor because I catch the message. Not just, di ko lang nilagay sa aking isip, I catch by heart. Kaya pag araw ng linggo, may dala ako isang pamilya. Sunod na araw, may dalawa akong dalawang pamilya. At nakakalikom ako ng halos isang jeep. Pinupuntahan ko yung Bungoy, pinupuntahan ko yung Dolores na yan, na Bungoy, na papuntang Quezon na yan. Kahit matataas pa sa akin yung mga mais na sa gitna ako na di ako makita. Because makinig, one person on fire for God can change the world. Kaya mo mabago ang iyong ginagalawan. Ang mundo na iyong ginagalawan. Because bakit? On fire ka sa Panginoon. Merong isang pastor, sabi niya, nagkakalimutan ko yung pangalan niya. Sabi niya, one more soul for Jesus. Sa huling-huling ang hininga niya, ang hiling niya pa rin soul para sa Panginoon. Amen? May kausap ba ako? Pero yung kabataan ngayon sa panahon natin ngayon, ay parang nakakalangkot mang isipin. Maraming mga kabataan ay di mo na ma-distinguish kung siya'y believer o hindi.
Alam mo kung bakit? Tingin kayo sa akin. Kung manamit, same sa pananamit ng sanlibutan. Hindi tayo kinokondemn ng Lord. Hindi rin tayo, bagkos tinuturuan tayo ng Panginoon na lumakat na kasama niya. Because makinig ka mo, pag ikaw ay nag-ablaze for God, you will talk like Him, you will think like Him, you will dress like Him. Amen? Jesus, like God. Amen po ba? Tingnan natin yung verse na ito. James chapter 4, verse 6 to 8. Basahin nga natin. James chapter 4, verse 6 to 8. Basa nga. But He give us more. Ano pa? Next. That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the O, dyan lang muna. Dyan lang muna. Nakita niyo po ba yan? Sabi ko nga sa inyo, intentional. Ang pagiging maalab kay Lord, intentional. Tandaan niyo lagi, walang pwedeng gawin sa inyo si Satanas, hindi niya pwedeng pahinain ang iyong panampalataya. Tingin. Hindi niya pahinain, hindi niya pwedeng pahinain, wala siyang pwedeng gawin sa iyo na hindi mo pinintulutan. That's the truth na dapat yung maunawaan. Sinisisi natin lagi ang kaaway. But makinig, anong gagawin natin sa araw na ito? But He gives us more grace. Amen. Ang gusto kong scripture na ito, that's why scripture say, pag sinabing scripture, the written word, the scripture. That's why sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but every word that proceed in the mouth of God. Amen po ba? Sino naniniwala dito that the Bible is the written word? Amen po ba? The Bible is God's word, not just the written word. But ang Bible is salita ng Diyos. Basahin natin. But He give us more grace. That is why Scripture say, God opposes the proud, but show favor to the humble. Next verse. Tingnan nyo. Basa, next. Anong sinabi sa next? Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Tandaan nyo ito. You cannot resist the devil if you don't submit yourself to God. Tandaan nyo ito lagi. Hindi nyo kayang i-resist ang devil if hindi ka nakasubmit yourself. Submit yourself, kanino? Then to God. Submit yourself, then to God. How you submit? Yung araw-araw na pinipili mo, intentional, pinipili mo na lagi kang magbabad kay Lord. Intentional. That's the way. Submit yourself. Meron kayong dapat gawin. Submit yourself. Kaya nga, sabi ko nga nung nakaraang Sunday, makinig, dahil meron sa inyo na sa ministry na, merong personal anointing at merong anointing in the ministry. And it's so dangerous na tayo ay nag-operate na lamang anointing in the ministry, not in our personal anointing. Real ablaze overflow is the personal anointing because the personal anointing will protect me. I can preach, I can teach, I can heal by anointing in the ministry. But ikaw, kumusta ka? Amen? Kaya nga kanina ng ating bungad, ano yung kanta natin, unang buo natin kinantamay ka? Ang puso ko'y dumudulog sa iyo. Submit yourself. Dumulog ka sa Panginoon. Kailan yung huli? Magtingin kayo. Kailan yung huling panalangin mo sa kwarto, na ikaw ay walang pakialam, basta't iyak ka lang ng iyak, pinupur out mo kay Lord, sinasubmit mo kay Lord ang iyong sarili because you do believe, makinig, naniniwala ka na, makinig, when we submit ourselves to God, when we submit yourself then to God, kaya mong i-resist ang kaaway. Hello? Sabi, resist the devil and he will flee from you. He will flee from you. Why? Because ikaw ay nakasubmit kay Lord araw-araw. Araw-araw nakasubmit ka sa Panginoon. Especially ngayon, nag-aaral na ulit kayo, pumapasok na ulit kayo. The devil is double time, triple time. Na araw-araw ang tinatarget niya ikaw. Pinupunlaan ka niya ng guilt, ng shame, anxiety, stress, depression, at katakot-takot pa.
At kung hindi mo alam ang susi na ito, at minsan makinig, ang ginagawa ng kaaway, makinig, inuubaran natin siya. Lagi niya ang iyong kaharap, lagi ang iyong phone. At yun ang nagiging stress reliever mo. Yun ang nagiging ano. Napansin nyo ba, pag ikaw ay sobrang stress, ang hawak mo'y phone. Basta drug ka lang ng drug. Napansin nyo ba yun? Tapos like ka lang ng like. Nakuha nyo ba yun? It's a demonic. Ang sabi ng Panginoon, cast all your cares upon Him because He cares for you. O kaya meron sa phone pa rin ito, meron kang ginagawa, naglalaro ka na lang. Pampatanggal, stress. Nakuha. Next verse. Ano sabi ng next verse? Irish, double time. Come near to God. Come near. O kaya, draw near to God. That's why sabi ko sa inyo, intentionally. Hindi, makinig, come near to God or draw near to God and He will come near to you. Draw near to God and He will draw near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Nakuha. Now, tingnan nyo po, come near or draw near to God. Pag sinabing draw near to God, meron tayong gagawin, intentional. Huwag niyong iasa lagi sa leader nyo. Amen. Ang tunay na kalaguan ninyo, makinig, nakadepende rin sa iyo. Kung paano mo nilong, sinisik ang Lord, na ini-immerse ang iyong sarili, ali. Anak, sa pagdami ng iyong ministry, anak, makinig kayo maigi, sa paglaki ng iyong pananagutan. Hello. Monday, mag-speak ako. And this is my prayer na lahat ng mga kasama ko sa Monday, kayo na mga kasama ko sa Monday, ay on fire. Amen, ablaze. Baka kasama ko kayo mismo ay lantutay. Kailan natin huling sinabi, ang puso ko'y dumudulog sa iyo? Hindi ka harap kay Lord sa araw ng ganitong mga pag-gathering na feeling mo leader ka, pastoral staff ka. Hindi, pag sinabing awitan, umaharap tayo kay Lord na bilang tayo. Amen. Kaya hindi tayo makatap-tap in the Spirit because of our ignorance. Binubulag tayo ng ating posisyon. Naalala nyo nung wala pa kayong posisyon? Nung wala pa kayo sa ministry? Wala pa kayo sa pastoral staff? Wala pa kayo sa ganyang ministry? Ang bilis mo mag-tap in the Spirit. You're ablaze. I say you're ablaze. And nag-overflow ka. And right now, katakot-takot ng paawit ng leaders, walang nangyayari sa iyo. Kailan ka nagiging overflow? Pag araw ng linggo. Bakit? Maraming tao. Pero how about pag ikaw na lang at saka si Lord? Kaya mo pa bang umiyak sa Panginoon na sabihin, Lord, ang puso ko'y dumudulog sa iyo, Lord. Nagpapakumbaba, Panginoon. And we need it. Amen? Alam nyo, pag ang attitude natin ay laging we draw near to God, is intentional. The word draw near to God is intentional. Ang sabi, draw near to God and He will draw near to you. Hello! Clear ang scripture. Draw near to God. Nakakapagod. Ang youth, naintindihan ko kayo. Pastor, grabe pastor. Yes, kaya nga alam ng Lord, nakakapagod ang school ninyo. Assignment dito, assignment doon. Kaya nga sabi ng Lord, anak, Ali, draw near to God. Inton, draw near to God. Yung mga graduating, yung mga senior high na ngayon, draw near to God. What a loving God. Sinishare ko sa inyo, binubuksan ko lang ito sa inyo. Dati, hindi ka pa nalagay bilang isang worship leader. Nagbaback up ka lang, dinidesire mo pa lamang. Dinidesire mo lamang yung posisyon na bilang mag-isang backup. Nag-worship ka sa baba. Puspos na puspos ka. And you feel the presence of God. Ngayon, nasa ministry ka na, paus na yung leader, paus na yung pastor, walang nangyari sa iyo. Alam niyo kung bakit? You think, makinig, ang thinking mo, leader ka. Si David, bagamat hari, makinig, kaya niyang sayawan ng Diyos subutubad. Hello! Amen? At hindi lang po ganoon. May form of worship,
Minsan tahimik ka lang. At hindi rin po nakabase ang real worship sa iyak. Tahimik ka lang. Amen. In the realm of the Spirit, kinakausap ka ng Lord. May urge ang Panginoon. Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hands, you double-minded. God hates double-minded. Amen? Are you learning, youth? Napansin nyo ba? Tama, may kinakausap bang Lord? Be careful on this. Nakakadaya po ang paghawak ng gitara. Nakakadaya po ang paghawak ng, hallelujah, ng mga instrument. Kaya pansinin mo kung ikaw ay real ablaze pag wala ka ng hawak na mic. Kung nag-aapoy ka pa rin kay Lord. May kausap ba ako? Na kahit naliligo ka, pwede kang kausapin ng Lord doon sa banyo, umiyak ka because the presence of God is with you. Pero hindi na nangyayari ngayon yun. Anong thinking? Makinig. Basta't ako'y makapag-comply. Atin ako ng Wednesday, magpa-practice, magpapaawit ako. Pero hungkag ka. And it's so danger. Sabi ko, ministry will not guarantee for you and me to go heaven. Hindi magdadala sa iyo ay ban. Ang ministry, yung anointing in the ministry in heaven. Kasi maraming nasa ministry, nasa impyerno. Ang sabi niya sa Matthew chapter 7, pakinggan niyo maigi. In your name, I cast out demon, in your name, I heal the sick. In your name, ang sabi ng Lord, hindi kita kilala. Yes, you have a anointing in the ministry, pero wala kang personal anointing. Anong ibig sabihin ng Lord? Wala kang relasyon sa akin. Hindi mo nga ako hinahanap. Hindi ka nga nagdodraw near sa akin. At ang gabing ito, ang hapong ito, sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magsulat, kunin nyo lang ito. Pinupunla ito ngayon sa inyong mga puso. Amen. And I encourage everyone, after this, panoorin nyo. Amen? Sino sa oras na ito na, Lord, habang nagsasalita yung pastor ko, ako yun eh. Kitaas ang kamay. Salamat sa pag-amin. Dadahalin natin ito. Meron pa ako 5 puntos na iiwan sa araw na ito na ating mapupulutan ng aral. Number 1, drifting and drawing. Let's pause it. May pinagkaiba po. Yung drifting, alam nyo pagka, alam ko mahilig kayo maglaro. Di ba? Yung nagdi-drifting, gumaganyan. Pero kontrolado niya. Di ba? Nagdi-drifting. O kaya papaanod, lulundo. So, ang drawing is the word that near to God. Ang ibig sabihin niyan, makinig, from drifting, kailangan maging drawing near to God tayo. Kasi minsan, sa sobrang tulin natin, nabubunggo tayo. At pag nabunggo tayo, di na tayo makaahon. At maraming ganyan, mga young people ako nakita. Tingin kayo. Drawing near to God involves 1, decision. Kailangan mong magdesisyon. Sa araw-araw ng iyong buhay, Mimi, magdesisyon. Involves decision. Kaya nga, draw near to God involves decision, discipline, desire. Ipaplanuhin mo ito, plan. At makinig, meron kang strategy na gagawin. At it is something you do intentionally. Intentionally po. Amen? Kaya nga, makinig kayo maigi. Ito, napakinggan ko kay Pastor Joey Crisostomo. Nung isang araw, nakikinig ako sa kanyang preaching. Ang banal na espiritu, sabi niya, ay bumababa lamang sa mga pusong uhaw na naghahanap sa Kanya. Amen? Hindi siya basta-basta bababa. Makinig, kasi ang Holy Spirit is a gentle God. Hindi siya basta-basta bumababa. That's why pag ikaw ay humahanap sa Kanya, the Holy Spirit ay bumababa. Amen? At pag ikaw ay binabaan ng Holy Spirit, marinig mo ang Diyos nang sasabihin, ito ang aking minamahal na anak na lubos kong kinalulugdan.
Nakikinig ba kayo? Ha? This verse ay from drifting to drawing means it involves decision, discipline, desire, plan, strategy. It is something you do intentionally. Intentionally. Now, makinig. Kaya nga ang pagbabasa, makinig. Intentional. Intentional po ang pagbabasa. Hindi po ito kung kailan mo lang maibigan. Ang kalaguan is intentional. Naalala ko, hindi ako ganito, tingin-tingin. Nung itinuro ng aming pastor, napakasimple lang, basic lang. Salvation, ayun ang tinuro sa amin ng aming pastor. But intentionally, nag-aral ako, nag-study ako, ang sarili ko ay pinaayalim ko sa paghahari ng Panginoon. Hindi ko alam isang araw magiging ganito ako. Amen po ba? Because, it involves decision, Ali. Discipline. You need to discipline yourself. Intentionally. Mark Linton. It is something you do intentionally. Kaya nga yung sinasabing hindi siya nakapagbasa, intentional yun na ayaw mo. Are you getting my point? Yung nagsasabing hindi siya nakapanalangin, intentional yun. In-intention mo talaga na hindi ka nakapanalangin. That's why, hindi ako naniniwala sa mga manampalataya na nagsasabi wala siyang time manalangin. I don't believe in that. Di mo ba napansin? Eyes on me, tingin ka sa akin. Yes, marami kayong oras sa school. But by God's grace, tingnan mo, pag-uwi mo, nakakapagbabad ka pa ng isang oras sa phone. Pero sa prayer, sa word, sasabihin mo, wala pa akong oras, stress po ako. Pero, di mo na malayan, isang oras mo nang hawak yung phone mo. Because the enemy, makinig, ay tinatago niya ang kanyang sarili sa iyong kahinaan. Hello? Nakuha niyo gusto sabihin? It is something you do intentionally. Intention. Amen po ba? Pakita natin next. Next verse. Ano-ano ang dapat maging intention? Yung heart. Pakita natin. May silaba ako dyan. Yung heart. Yung heart, yung mind, yung feet, yung hands, and your mouth. Kaya sabi ko kanina, pag yung heart, tingin, ay mali, magiging mali na lahat. Because, makinig, ang heart, ang pinakamanobela ng ating buhay. Nakita niyo sa sasakyan, kahit gaano kalaki ang train or ang truck, pag pinihit yung manobela, nasabay yung katawan. Nakuha niyo ba yun? So, pagka yung heart ay hindi na tama, sunod-sunod na, sasabay ang ang mind, sasabay ang feet, sasabay ang hands, at sasabay ang mouth. Because mali ang puso. Nakuha ba? Now, that's why the Isaiah 55, verse 6, ay ganitong pagkasabi, seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. That's why, seek the Lord. The word seek means to, kunin nyo ito, the word seek means to pursue, to learn. Yan ang the word na seek. The word seek means to pray. That's the word seek. Not just the word, seek the Lord. How you seek the Lord? Is to study, to learn, to pursue. Amen. Hanapin siya ng mukhaan. Seek the Lord while He may be found. Call in Him while He is near. Amen. Isa pang verse. Anong isang verse dyan? Talking about near. Tingnan niyo po. Isaiah. Alam ko Isaiah yun. Or Psalm 65 pala. Psalm 65. Basa. Blessed are those you choose and bring near to live in your we are filled with good things of your house, of your holy temple. Amen. What a beautiful verse. Blessed are those you choose and bring near to live in your courts. Amen. We are filled with good things of your house, of your holy temple. Nariyan bang bawat isa? Amen.
Jeremiah 29 verse 11. Sino nakakaalam nito? O, kahit nakapikit, memorize nyo ito. For I know the plans I have. Plans to prosper you. Plans to give you hope. Minsan yan lang yung alam natin. Pero makinig. For this to be fulfilled, meron verse 12:13. Tingnan yung 12:13. Then you will call on me. Balikan mo ulit 11. Okay, 11. For I know the plans I have for you, Jaja, Lynn. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Next, verse 12 to 13, ang sabi ganito, then you will call on me. How we call on God? Amen? By seeking Him. Amen? Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. 13. I love this verse. You will seek me, and you will seek me and find me. When you seek me, what? Napaka-importante na buong puso natin hanapin ang Diyos. Alam niyo po ba ang pinaka-mataas na laws and principles sa Biblia? Alam niyo kung ano? Anong pinakamataas na laws and principles sa Biblia? I'm so blessed na napakinggan ko, man of God. The highest laws and principles sa Bible, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. And love your neighbor as you love yourself. That's the highest laws and principle. Makinig. Because if you love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, you obey the principle of God. Nakuha? Sabi, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Alam niyo ba yung heart? I mentioned sa Bible 800 times. Talking about heart. Ganyan ka-importante sa Diyos ang heart. Sabi mo, heart. May naunawaan ba kayo? Review nga ulit natin. Ano ulit yung ablaze? What is ablaze? Nag-aalab or a person on fire for God. Tama? Balikan nga natin. A person on fire for God can make difference. Pasimula pa lamang ng klase ngayon. Amen? Kaya ang Diyos ay, makinig, gusto-gusto ka diyang gamitin. Paggamit mong iyong buhay. Amen. A blaze for God, anong ibig sabihin? Self and flesh. Pag ikaw ay blaze for God, ito na nangyari sa iyo. Luke 9:23. Eto, gigita natin ngayon. Pag matagal natin dito napapakinggan, nakakalimot tayo eh. Ito yung katotohanan. Luke 9:23. Then he said to them, all whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Lahat ng ablaze for God, lahat ng youth, ablaze overflow kay Lord. Ito po ang iyong buhay. Ito ang ating buhay. Dito tayo nananangan. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and what? Follow me. That's why, makinig, pag ikaw ay youth, ablaze overflow, you deny yourself. You take up your cross daily and you follow God. Amen. The word deny yourself, dead to sin, dead to self. The word follow Him means ang tunay na nag-ablaze, yung pinaka-ablaze overflow, nag-ablaze overflow, may relasyon ka sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, come, have relationship with me. May kausap ako? Number 2. Number 1 kanina, drifting to drawing. Tama. Number 2, na mapagpala kayo sa hapong ito, condemnation to conviction. That's why kailangan natin, makinig, kailangan natin ng mga young people na makakaranas nito, na kayo ay araw-araw ay nakukumbik. Uy, walang nag-amen. Sabi ko, araw-araw nakukumbik. Because condemnation to conviction. Condemnation, tingin. Condemnation
is a general or is a general attack to your identity is produce remorse only. Ang trabaho ng condemnation is i-attack ang iyong identity. Kaya nga, makinig. Ang trabaho ng pastor is makinig. I am a voice behind the message only. Nakuha niyo ba yun? Balikan natin yan, ha? Condemnation to conviction. Ang condemnation is the voice of the enemy. And condemnation like this, walang hope, hopeless, wala kang kapag-asa. At ang una niyang ina-attack sa iyo, yung identity mo, yung kalagayan mo. It's a general attack to your identity. It produce remorse only. Kaya pagka ikaw ay under condemnation, makinig, ang produkto mo is remorse only. At ang condemnation comes from the enemy. Paano mo malalaman na ikaw ay kinokondemn ng enemy? Sasabihin sa iyo, kunyari, nagkasala ka. Makinig, sasabihin sa iyo, wala ka ng kapag-asa. At dumarating minsan sa punto, tingin kayo sa akin, na pag ikaw ay condemn, dumarating sa punto, youth, eyes on me, na pag ikaw ay feel condemned, ikaw mismo nakakaramdam ka na parang ayaw mo na pumunta sa church. And Satan is a liar. That's why condemnation is a general attack to your identity. Lalo na pagka hindi ka nakapag-pray. Lalo na pagka hindi ka nakapagpanalangin, hindi ka nakapagbasa. Lalo na pagka may ilang weeks kang hindi na nakasama. The spirit of condemnation, sasabihin sa you do not belong sa mga youth. Nakuha niyo ba gusto sabihin? He will attack your personal identity. Nakuha niyo ba yun? Ina-attack niya yung personal identity mo na. Sasabihin sa iyo ng enemy, wag ka, alam mo, napag-iwanan ka na, di ka na nakasama nila pastor. Sino nakakaranas ng ganyan? Personal. Because it's a general attack to identity. It produce remorse only. At anong produkto niya? Pag ikaw ay laging nakokondemn, remorse ka lang. Anong remorse? Iyak lang. Next. Ano sabi next dyan? Irish. Ano ibig sabihin ng conviction? Ito yung conviction. Alam nyo ba the Holy Spirit always convict us? Ang Holy Spirit is a specific matter comes from the Holy Spirit that will help you to repent. Have repentance genuinely. Tinutulungan ka ng God, Holy Spirit, sasabihin sa iyo, yes, Ali, nagkamali ka, pero kayang-kaya mong bumawi. That's conviction. That's why makinig, ang isang Kristiyano ay hindi na nakoconvict. Makinig kayo maigi. Pinamumuhay na siya sa condemnation. Alis na dyan sa condemnation. From condemnation to conviction. Nakuha niyo ba yun? Ito ay napaka-importante para muli ka manumbalik kay Lord. Okay? Yun, kailangan mong makalis sa spirit of what? Of condemnation. Hindi ko kayo kinokondemn dito. I'm here to help you. Nandito tayo upang tulungan natin ang isa't isa. Makinig, dahil ang Diyos sa oras na ito ay nagkukonvict. Conviction is a specific matter comes from the Holy Spirit that will help you in turn to repent, to change your mind, to change the way you think, the way you behave, the way you act. That's the way, the word repentance. Or have repentance genuinely. May genuine po na repentance at mayroong piki. Nakuha? Na pangatlo, Tingnan niyo po yung nangyari kay David, Psalms 51, verse 10 to 13. Pakita ko lang po sa inyo. Ito po, hindi condemnation. Ito po yung conviction sa kanya ng Holy Spirit. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailan nyo huling narinig na sabi sa inyo ng Lord, pray. Because the Holy Spirit will convict you, will help you, pick up your Bible. Pick up your Bible. Ang condemnation, sasabi sa condemnation, huwag ka na mag-pick up ng Bible. Wala naman na pinagbago sa iyo. And the Holy Spirit, lagi magsasalita yan. Ali, pick up mo yung Bible. Sasabihin sa iyo ng Spirit of condemnation, huwag ka nang umattend sa church. Wala naman nagbabago sa iyo. Merong dalawang voice.
Ha? And then sasabihin sa iyo ng authority. Pag sinabing authority, the Holy Spirit, pick up your Bible, Lynn Marabe. Pwede ka pang bumawi. Sasabihin sa iyo ng Holy Spirit, basahin mo, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. And then sasabihin sa iyo, makinig, sasabihin ng enemy, wag na, ulit-ulit na lang ginagawa mo eh. Wag na, ganyan ka naman eh. Sinuloko mo lang sarili mo. Nakuha niyo ba yun? And then here comes the strong. Anak, bangon. Hinihintay kita. Nakuha niyo ba yun? That's why from condemnation to conviction. Amen? Kaya nga, lagi mo, makinig. Lagi niyong idalangin na ganito. Tingin kayo sa akin, mga kabataan, mga anak. Especially mga nasa ministry na, Lord, araw-araw po, i-convict niyo po ako. Kung ako po yung nagkukulang, nakakalimot, araw-araw po, i-convict niyo po ako. And that's my prayer. Amen? Na sa araw-araw ng aking paglilingkod, Lord, i-convict niyo po ako. Kasi my time, hindi na natin alam yung ating ginagawa. Nakakala natin ay okay pa, Mark Clinton, pero hindi na okay. Nakakala natin tama pa ang ating ginagawa. Pero dumarating yung time na tayo ay drain na drain. Wala na tayong may bigay. Makinig, because hindi na galing kay Lord. Galing na sa ating lakas, kaya pagbaba natin sa stage, pagod na pagod tayo. Makinig, yung real ablaze galing kay Lord, makinig. Yung anointing in the ministry, ikaw mismo, napupuspos ka at pagbaba mo sa pulpitong ito, may lakas ka pang makipagkamay, may lakas ka pa sa next na gawain. Hello? Zechariah 4:6, not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord said, the Most High God. Ulitin ko, ano yung sabihin, Mau? Anak, huwag mong kakalimutan ito. Mamaya, Lord, salamat sa paalala sa akin. Yung conviction, lagi mong hilingin kay Lord na araw at gabi ay convict ka. Ang katumbas ng conviction, tingin, yung fear of the Lord. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. At ang lahat ng kabataan na ablaze overflow, nag-ooperate in a blaze spirit. Hindi maaari na wala kang conviction. Amen? Paggagawa, makinig, anong sign na ikaw ay may conviction? Tingin, gagawa ka pa lamang ng masama. O kaya hipuin mo pa lamang yung masama. The spirit of conviction. Teka lang, Jasmine. It's not you. It's not good for you. The spirit of conviction. But, makinig, pero pag marinig mo, ay ganito, makinig. Sasabihin sa'yo, wala naman nakakita sa iyo. Wala si pastor. Wala si Ate Micah. Touch it. At hindi mo napansin, tinouch mo. Nakuha nyo ba yun? Tinouch mo. At sa huling-huling araw, kung ano yung ginawa mo, ikaw din yung pinahirapan. Struggle ka ngayon. Gusto mong bumalik kay Lord, hindi ka makabalik. Basta-basta. Nakuha ba? That's why you need this kind of message. From condemnation to conviction. Amen. Kung di kayo umatin ngayon, sayang. Amen po ba? From condemnation. Now, create me, verse, create in me a pure heart. Create in me a pure heart. Alam niyo kung bakit? Because sa loob na halos na 9 na buwan, akala, makinig, ni David, okay pa siya. Alam niyo ba yung kasalanan? It's like a spirit of python. Narinig niyo yung message na ito? Matagal ko na ito ituro. Ang spirit of python, iba sa cobra. Ang cobra, anong ginagawa ng cobra, anak? Dililigkis bang cobra? Tuklaw. Makinig. But yung nangyari kay David ay hindi cobra ang nakagat sa kanya. Spirit of python, dahan-dahan si David nilingkisan. Dahan-dahan. At nakakita na kayo, I hope nanonood kayo mga Discovery.
Geographical. Ay, ako, mahilig ako ng mga ganun eh. Dahan-dahan nililingkisan. Anong makinig? Ang kasalanan ay ganon. Dahan-dahan kanyang nililingkisan. At ang ginagawa pa pala ng sawa, makinig, ang una niyang ginagawa sa iyo, binabali niya yung mga buto mo. Ha? Pero bago niya mabali yung buto mo, ang una niyang tatanggalin sa iyo, Mimi, hininga mo. Kaya pag wala ng hininga, ang predator na kanyang target, doon niya na mababali yung mababali ang buto. Alam niyo ba yung word na hininga? Yun yung fire na meron tayo. Yun ang target ng kaaway. Na maalis sa atin yung fire. Kaya nga sabi ko sa inyo, minsan dati, makinig kayo maigi. Pag nagbabanggit tayo, Jesus, nakakaramdam tayo ng power. Ngayon, makinig. Pag nagbanggit ka ng Jesus, wala na pati ang pangalan ni Jesus, walang kapangyarihan. Pati ikaw, hindi ka nabibless. Makinig. All name, above every name. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabi that Jesus is Lord. Ganun ka kapangyarihan ng power ng pangalan ng Panginoon. Pero how come, makinig, na pag ikaw ay under ng spirit of python, nililingkisan ka na di mo alam. Nakuha niyo ba yun? Dahan-dahan ka ngayon nililingkisan. At tinatanggal sa iyo yung hininga. Yung joy of salvation. At makinig, pag natanggal na sa iyo yung hininga, babaliin ngayon yung buto-buto mo. At anong gagawin yan? Lululukin ka niya ng buo. At makinig, and thank God na merong prophet Nathan na re-rebuke si David. Now, anong sinabi ni David? Ito po, conviction. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me renew. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Do not. Kasi makinig kayo. Kasi alam ni David, makinig, tingin kayo sa akin, ang pinaka-miserableng tao na nakita ni David. Makinig. Makinig. Yung taong, makinig, iniwan ng Holy Spirit. At sino? Si Saul. Alam niya, kita niya. Kaya ganun na lamang ang kanyang prayer. Makinig, sabi niya, create in me a pure heart, O God, and renew the steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence and take your Holy Spirit from me. Alam ni David na pag ang Holy Spirit ang mawala sa kanya, miserable ang kanyang buhay. Kaya sabi niya, renew. Kasi nakita niya, nung nawala yung Holy Spirit, yung umalis yung Holy Spirit kay Saul, ano nangyari kay Saul? Sinaniban ng masamang espiritu. Nawala sa sarili si Saul. Nakuha nyo ba yun? That's why we need, araw-araw, piliin natin. Sabi mo, piliin. Na ikaw at ako ay ablaze. Overflow in the Spirit. Nag-overflow tayo. Verse 12-13. Basa. Restore to me and grant me. Bakit niya kaya sinabi yan? Makinig. Because pag ikaw ay may ginagawang kasalanan, wala ka ng willing spirit. Wala kang willing spirit. Dahil sabi niya, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Alam natin yung kung paano siya nagkasal, right? Anong kasalanan niya? Nakita niya si Bathsheba na nililigo. Now ang tanong, kasalanan ba ni Bathsheba kaya siya natukso? Hindi. Alam mo kung bakit? Yung too complacent na alam. Makinig. Pag ikaw ay nagpahinga at hindi sa presensya ng Panginoon, malapit ka sa disgrasya. Kaya ang nagpapahinga, hindi natutulog, hindi pahinga yan. Ang real na pahinga is nagpapahinga ka sa presensya ng Panginoon. Nakuha? Hindi pahinga yun. Kasi makinig, naging complacent na siya. Alam mo si David was ay ablaze upon ablaze? Gano'n siya ka-ablaze, Inton? Nung kaharap niya si Goliath, sabi niya,
Sabi, sino yung supot na yan? Sino hindi tuloy na yan? Sabi niya, ngayon mismo pupugutan kita ng ulo. Grabe ang kanyang pagka-blaze. Nakuha niyo ba yon? At makinig, nahawaan niya ang kanyang mga alagad. At even yung mga alagad niya naging mighty warrior. At kasama dun si Uriah na kanyang pinapatay. Kaya sabi mo, real pahinga sa presensya niya. Napansin nyo? Alam nyo ba, kunin nyo ito ha, alam nyo ba may espiritong, may bad spirit sa sobrang tulog? There's an evil spirit in that. Oh, Pastor, patunayan nyo. Sa haba ng tulog mo, hindi ka nakapag-devotion. It's a demonic. And it's sign, tamad ka in the realm of the Spirit. Hello, may kausap ba ako? And it's demonic. Ang akala natin, yung sobrang pagtatrabaho sa ministry, nakakadrain. Alam mo yung sobrang tulog, mas na madaling makadrain. Oh, palakpak sa Diyos. Yung sobrang tulog. Hindi ko sinabi na din na kayo matutulog. Nakuha nyo ba ang gusto sabihin? Kaya, evaluate mo yung sarili mo. Oo nga, tulog ako ng tulog, hindi naman ako lumago. Anong sinabi sa Ephesians? Magbantay kayo, awaken. Hindi sinabi tulugin. You can read Ephesians chapter 5. Restore to me the joy of salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Ano sabi niya dyan? Then I will teach transgressor your ways so that the sinners will turn back to you. So pag ikaw ay nakokumbik, ibig sabihin, buhay ka pa. Amen. Kaya ang sabi ng Lord, Isaiah 1 verse 18, halikalin, magkatritwaran tayo. Isaiah 1:18, pakibato. Ang sabi dyan, come now, let us settle that matter, says the Lord. Though your sin is like a scarlet, they shall be white as snow. Though they are red as a crimson, they shall be like a wool. Sabi niya, halika, kung ang kasalanan mo man ay kasing pula, kasing itim. Sabi niya, makinig. Sabi niya, kayang-kaya kitang paputiin, gaya ng niebe. Amen? Next, pangalin na ako. Pangatlo. Meron pa bang verse? Concealing. Ano ibig sabihin ng concealing? Tinatago. Concealing to confessing. Sino, baka meron pa sa inyo rito na may tinatago ka pa? Or ibig sabihin niya, you hide. Pastor, may na-hide po ako yung kagandahan ko. Concealing to what? Confessing. Concealing is hiding and cover up. You are justifying your sin. Yan yung ibig sabihin ng concealing. Gina-justify mo yung kasalanan. But confessing ay iba po sa you confess that Jesus is Lord. You confess. Makinig. Makinig. Ito iba po ito. Ang pagko-confess ng kasalanan, hindi yung nahuli mo siya. Tsaka pa siya magko-confess. Ang real confession, hindi ka pa nahuhuli, you confess your sin to God. That's confession. At marami sa atin dito, concealing. Or kung wala dito, ay nasa labas. Ano ginagawa niya? Is hiding and cover up. You are justifying your sin. Gina-justify mo yung kasalanan. Ano sa tawag dyan? Concealing. Hello? Be an example. Alam ko, mababless kayo. Minsan, gina-justify namin, ay pastor, ang dami kasing project. Ang tawag dyan, concealing.
Pastor, kaya ako hindi nakapag-pray, ang dami ko, Pastor, ginagawa. You justify. Bakit? Ang nakakaalam ng mabuti at masama at hindi niya ginawa, siya nagkasala. Concealing yan. Tama ba? Pero hindi mo ba napansin na kaka-hide mo ay hindi ka nalago? Kakatago mo, hindi ka nag-grow. Because nagko-cover up ka. Next. Pakita ka natin. Yung conviction. Anong conviction? Confession. Yung confessing. Ibig sabihin ng confessing, pakita natin yung verse. 1 John chapter 1, 7 to 9. Tingnan natin. Yan. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus has purified us from all. Pastor, saan yung confession dyan? Verse 8 and 9. Draw. Go. If we claim to be without sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us. Verse 9. Ulitin natin. If we confess our sin, He is faithful and just and will forgive and purify. So makinig, napaka-importante yung confessing. And this is the grace of God. Sabi mo, grace. Grace yan ng Panginoon. Kaya nilagay ng Lord yan, verse na yan, kasi alam niya, makinig, maraming manampalataya na makakaranas ng katakot-takot na pagsubok. Kaya if we confess our sin, God is faithful and just to forgive our sin and cleanse us from all unrighteousness. Yung isang salin. Now, dalawa na lang po ito. Guilt to grace. So, from that, ay makakaranas tayo ng guilt to grace. Naituro ko ito kahapon sa jail. Sabi ko, naituro ko ito kahapon sa jail, pero ito po ay bibigay ko sa inyo. Naalala nyo ang example nito? John chapter 8, 1 to 11, for the sake, tingnan natin, John 8, 1 to 11. But Jesus went to the Mount of Olives. Diyan po, lagi siya nagpipray sa mount na yan. Okay? Jesus went to the Mount of Olives and at a down, He appeared again in the temple courts where all people gather around Him and He sat down to teach them. Ano ang ginawa niya? From Mount of Olives, I do believe, kakatapos siya lang mag-pray, sa verse 2, anong nangyari sa verse 2? Bumaba siya and then, to teach them, upang siya ay mag-teach, magturo. Verse 3, ano nangyari sa verse 3? The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. So saan doon na-quote? Anong adultery sa Tagalog? Andre? Mahalunya. They made her stand before the group and said to Jesus, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. Anong sabi nila? Itong babae ito ay nahuli sa pang-akto ng pangangalunya. Verse 5. In the law of Moses commanded us to stone such woman. Now, what do you say? Okay, sabi ko, from guilt to grace. Okay? Sabi niya, anong masasabi mo? Nasusulat sa law of Moses na ang babaeng ito kailangang batuhin. Alam niyo ba, pag ikaw ay tayo ay nabuhay in the Old Testament, makinig, lahat ng nahuli sa pangalunya ay binabato hanggang sa mamatay. Ganun katindi. Ang daming mga mangalunya ngayon. Sabi ng iba, sino kaya yun? Now, what do you say? Ang tanong, what do you say? Tinanong na si Jesus. Verse 6, they were using this question as a trap. Sinong tinatrap nila? Makinig. Hindi lang basta't yung babae, kundi ang Lord. In order to have a basis for accusing Him. But Jesus bent down and started right on the ground with His finger. Alam niyo ba, yung habang siya nagsusulat dyan, pinapakita niya kung paano niya sinulat yung Ten Commandments. He wrote by his finger. Next verse.
Ano na verse? 7. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, let any one of you who is without sin be the first to throw out a stone at her. Sabi niya, sino sa inyo hindi nagkasala? Siyang unang bumato. And the next, again he stooped down and wrote on the ground again. Pangilan? Pang 2 beses. Alam niyo ba, 2 beses din? Tingin. 2 beses din isinulat ang 10 Commandments. Ito 2 beses din siyang sumulat. Ipinapakita niya, teka lang, sa mga Pharisees. Hindi niyo ba alam na ako ang sumulat ng 10 Commandments? Ako ang nagbigay ng law kay Moises. Pero hindi nila makuha yan. Kasi blind sila kasi ang gusto nilang gawin is hulihin talaga si Jesus. Pain nila yung babaeng yun. Pero anong nangyari? Tingnan nyo. Verse 9. At this, those who heard began to go away one at a time, the older one first, until only Jesus was left, with the woman still standing there. Jesus, anong ginawa ni Jesus? Up and asked her, woman, where are they? Nasaan sila? Has no one condemned you? Verse 11. No one, sir, she said. Then neither do I condemn you. Jesus declared, go now and live your life of sin. Or sa isang salin, go and sin no more. So from guilt to grace. Amen? Makinig. Feeling natin, hindi tayo kagaya ng woman na yan. Pero araw-araw, makinig, nakakaranas ka ng pagpapatawad ng Lord. Pero ang verse 11 ang kumuha ng atensyon ko. Sabi niya, no one, sir, she said, then neither do I condemn you. Jesus declared, go now and live your life of sin. Ibig sabihin, mula sa araw na ito, sige, humayo ka at huwag mo nang ulit gawin dati mong ginagawa. Ano ibig sabihin yan? Allow me na ibigay sa inyo ito. Guilt, number 1. Siguro, guilt is a sign that killing you softly. Anong kanta yan? Killing you. Tuloy nyo na, naiyaw pa kayo eh. Ano? Ano yan? Tuloy. Guilt is a sign that killing you softly. Pag ang isang tao ay lagi nakakaramdam ng guilt, makinig, nakakaramdam ka lagi ng guilt, hindi ka makakapag-operate accurately sa holiness and righteousness. Because guilt is so danger. Guilt is a sign that killing you softly. Hello? Alam niyo ba sa Garden of Eden, ang unang naramdaman nila, isang part is guilt. Nakuha niyo ba yun? Kaya nagtago nga sila eh. Kompleto ron. Guilt, shame, fear. Naramdaman ni Adam and Eve. Because guilt is a sign that killing you softly. Guilt is a worse teacher. Kaya nga ang church, tingin kayo, ang church is a place na tayo po ay mga doktor. 2 lang po sa church. Doktor ka or ikaw yung may sakit. Nakuha niyo ba yun? Guilt is a sign, or guilt is a worse teacher. At pag ikaw ay laging guilt, guilt is stop us from growing. Hindi ka basta-basta mag-grow. Guilt will put you into a shame. Yan po yung guilt. Wala pong guilt na masaya. Hello? But grace, sabi mo grace. But grace is the power to overcome sin. Yan po yung grace. Grace is the best master. It helps us to walk in holiness and righteousness. Ano pa? Grace train us. Sabi ko sa inyo, grace train us. Because the law always condemn us. Now, grace. Anong verse ng grace? Now, train us.
For the grace of God has appeared that offers salvation to all. Next verse. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion and to live self-control, upright, and godly live in the present age. So yung lahat na under sa grace ng Panginoon, makinig, siya itong accurately na makakalakad sa ablaze overflow. Makinig, hindi ka magiging ablaze overflow, Mau, kung hanggang ngayon nakakaramdam ka ng guilt. Hindi ka magiging effective leader, musician, drummer, dancer, pag hanggang ngayon nakakaramdam ka ng guilt. Ang ginawa ng Diyos para makapaglingkod tayo sa Kanya, tinanggal niya yung guilt at pinalitan ng grace. At pag ikaw ay punong-puno na ng grace, yung grace ang tutulong sa iyo. Makinig, it teaches to say no to ungodliness. Ano ibig sabihin niyan? Lahat ng ablaze overflow, ito ang makinig, ang ginagawa. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion and to live self-control, upright, and godly lives in this present age. Palakpak po muna sa Diyos. Sabi mo, grace. Romans 6:14. For sin. Because. Clear ba? Lahat ng under sa grace ng Panginoon, wala nang kapangyarihan sa iyo, anak, ang kasalanan. Kaya ngayon nagsasabi, ako ay under sa biyaya ng Panginoon, walang kapangyarihan sa iyo, Mimi, ang kasalanan. Crisel, wala nang kapangyarihan sa iyo ang kasalanan. Because what? Because for sin shall not have, isang salin, for sin shall not have dominion over you. For you are not under the law, but under the grace. Amen po ba? Kaya nga lahat ng under sa grace, lumalakad sa ablaze overflow. Nag-aalab ang kanyang puso para sa Panginoon at nag-uumapaw siya. May kausap pa ako, Ernest? Ernest, pag-alabin mo ang personal anointing, not the ministry. Why, anak? Ang ministry nariyan lang. Pero yung personal anointing, yan ang pag-alabin mo. Makinig. Tingin kayo sa akin. Kunin nyo ito. Kasi darating ang panahon, kahit nasa ministry ka, hindi ka nagiging masaya. Alam mo kung bakit? Tingin, Ali. Patay ang personal anointing. Makinig. Tingin. Irish gising. Pag patay, Irish, ang personal anointing mo, lagi kang antok. Pagpatay ang personal anointing mo, makinig. Pagpatay ng personal anointing mo, wala ka ng kadating-dating din sa ministry mo. Because ang nagpupush, makinig, tayo ka. Ang nagpupush kay Ali, na maglingkod sa Diyos, yung personal anointing. Amen ba, Ali? Amen. Not Ali the ministry. Because the ministry, Ali, is the reflection of your personal anointing kay Lord. Amen? Kaya pansinin nyo, malalaman ninyo na ang taong tumatayo sa harapan ninyo na kabataan, na leader, ay mayroong personal anointing kay Lord. Makinig. Merong anointing within. Nararamdaman ng congregation na ang batang ito ay nag-ooperate not just in ministry anointing, but meron siyang personal anointing. Ano ibig sabihin? Meron siyang encounter kay Lord araw-araw. Amen. Palakpak kay Lord. Why? Because Ali is a blaze overflow kay Lord. Amen? Palakpakan natin ang Lord. It's a danger. Amen. Bakit tinuturo ito sa inyo? Para yung katabi ninyo na yan, mahawaan ng apoy. Anong mabibigay nyo na apoy dyan kung ikaw ay andap-andap?
Amen? Alam niyo ba pagkakadikit ko si Pastor Wilson, si Pastor Noriel, Pastor Angel, pag kami nag-usap-usap, alam mo, pinag-usapan namin Word of God. Talagang, di ba nagkaka-speak pa lang, pagkakain, pag-usapan Word of God. Kaya sa kainan, nagre-reflection kami Word of God. At yun ang gusto kong kasama. Na mapapansin mo bilang kapwa ayot, kayo, ano lagi yung pinag-usapan dalawa pag kayo lang dalawa? Makinig, makinig ka, masusukat mo si Ivan kung gaano siya, kung anong lagi bumubukas sa bibig niya. Because out of the abundance of the heart, the mouth speak. Amen. Kaya nga, pag kayo ay nag-uusap, anong pinag-usapan ninyo? Kasama ka, Dudong. Anong pinag-usapan ninyo? Kaya sabi ko sa inyo, it's a danger at mapandaya ang ministry. Napansin ninyo, kaya nyong tumagal, tingin-tingin, kaya nyong tumagal sa practice ng ilang oras. Attend kayo ng 7 hanggang 9, 2 oras. Pero hindi nyo napansin yung personal anointing nyo, hindi nyo kayang magbabad ng 2 oras. Kaya ninyo paikot-ikot dito, rababa, sek, kalababa, hande, yara. Pero ikaw, ganun ka ba, personal? At kaya mo magsabi, in Jesus' name! Pero ikaw, ganun ka ba, personal? Hello? Sabi ko sa inyo, pagkatapos nito, magbabago ang inyong galaw. Praise the Lord. Hello? Inaayos tayo ng Lord. Alam mo kung bakit? Tingin kayo mga anak. Kasi ginagamit tayo ngayon ng Panginoon palabas. At ang trabaho ko bilang inyong pastor, bilang inyong tatay spiritual, maayos ang inyong makinig. Personal. Tulungan kayong maayos ang inyong personal. Kasi pag hindi ko kayang maayos yan, wala rin akong authority para makinig. Umayos ng ibang kabataan, ibang church. Nakuha niyo ba yun? Napansin niyo ba? Pag-araw ng linggo, pansinin niyo ito, tingin-tingin. Luhod ka na. Tingin, after that, makinig. Tingin, after that, Sunday. After that, pagkatapos, nagbasa ka ba bago matulog? Nag-pray ka ba Sunday bago matulog? Reaction mo, nakakapagod, galing pa akong Sunday tapos Bautista tapos natulog na ako. Makinig, ayan si Mimi. Ayan, kita niya. For God's glory, ayaw ko magbuhat ng aking sarili. Nagbabasa pa ako. Alam niya. Tulog na siya. At ang kanyang ate, nagbabasa pa ako. Nakuha niyo ba yun? Galing ako sa ministry Babaran. Bakit? Makinig. Personal anointing. Amen? Ito yung bagay na makinig, ang pwedeng magturo sa inyo yung ginagawa niya, yung naranasan niya. Ivan, be careful. Sa paghusay ninyo, sa pagtugtog, sa pag-awit, darating ang panahon, wala na may tuturo sa inyo si JB. Pero kailangan yung paunlarin, pagyamanin, hindi yung galing nyo sa pagtugtog, kundi yung lalim ng inyong personal anointing kay Lord. Makinig, kasi darating ang panahon, makinig, yung tinuturuan, makinig, talagang mas magaling pa kaysa sa nagtuturo. Yan yung katotohanan. Pero remain humble. Paano, pastor, mag-remain humble? Makinig, araw-araw, gabi-gabi, piliin mo. Pagkatapos nito, pag-uwi sa bahay, makinig, huwag mo nang kakain. Joke lang. Kasi baka naman kayo mga yayat. Bago matulog, anak, huwag kalimutan mag-pray. Huwag kalimutan magbasa. Be thankful and grateful.
Ernest, personal talk ito. Ano? Personal talk. Pasimula pa lang yung ministry. Ang saya natin, una natin ang saya mo, di ba? Kung masaya ka, masaya ang Lord. Pero mas masaya ang Lord, anak, pag lumalago ka sa Word. Alam mo kung bakit? Tingin ka sa akin. Angeline, may mas magaling sa'yong umawit. Ang ministering angel ay mas magaling umawit, mas magaling tumugtog. Di natin sila kayang talunin. Ang gusto ng Lord, lumalim tayo sa Word. Ito yung time na lumalim kayo sa Word. Amen? Tuloy? Kaya nga, grace train us. Guilt. Anong trabaho ng guilt? Is killing us softly. But the grace, Lynn. Hello? Kausap ba ako, Lynn? Effective yung ganito pag nagbanggit ng pangalan nino. Alam ko bakit kaya ako magbanggit ng pangalan nyo? Kaya di ko mabanggit ng dalawa? Kasi matatagal na kayo. And I do believe may relasyon ako sa inyo. Di ba, Jaja? Jaja, guilt, killing you softly. Di ba kanta yan? Killing you softly. Killing you. Tama? And we thank God for grace. May gusto akong sabihin sa inyo, sasabihin ko ito. Ito lagi namin ito napapakinggan sa mentoring. Your connection, your accurate connection determine your supply. Amen? Amen po ba? First thing kay Lord, and then sa pastor mo. Accurate connection determine your supply. Being accurate. Amen. Ali, may naunawaan ba kayo, Baby Rose? Ha? May naunawaan kayo? Praise God. 1 Timothy 4:7. Ano sabi dyan? Tingnan nyo. Bato nga. Ano, basa, sabay-sabay. Ano? Train yourself to be godly. Sabi mo, train yourself to be hindi eating. Sarap ng kain nyo kanina, di kayo namigay. Nakuha ba? Anong pagkain nyo kanina? Ha? Sushimi? Last na to. Last points. Peeling and feeding. Sino ba dito peeling? I-define natin yung peeling sa secular. Lalo ngayon, bagong pasok, di ba? Alam pa? Peeling ko. Crush ako nung lalaking iyon. Tingin sa akin. Di ba? That's called peeling. Di ba? May peeling na ganyan, di ba? Lalo na pagka, di ba, Ali? Pagka first day of school, yung STI lalo. Huwag na lang say sa lahat na lang. Di ba, minsan yung may feeling tayo. Tingin sa akin, siguro crush ako. Ito, di ba? Peeling and feeding. Yung tunay na ablaze is not a peeling. It's a feeding. Balikan ko muna. Pag sinabing peeling, alam mo, tagal siya tingin-tingin sa akin. Di ba? Tapos, minsan nahuhuli mo pa pagka eye to eye kayo. Di ba, Angeline? Tingnan nyo, di ba? Pagka feeling yung usapan, buhay na buhay kayo. Nakakuha nyo ba yun? Tapos, nakatingin lagi kay Kae. Nako, yung palay banlag. Duling pala. Kaya pala. Nakuha niyo ba yun? Kaya nga, feeling is so danger. Makinig, ang sa paglilingkod, tingin, mag-e-end ako dito, sa paglilingkod is not a feeling. Kaya tayo naglilingkod, we feed to ourselves. A blaze overflow is not a feeling. It's a feeding. Kaya pag ikaw ay malnourished, anong ginagawa ng school? Pinipid ka. I do believe din na kayo malnourished. Ha? Saan banda?
That's why yung feeling, minsan feeling mo, kaya nga makinig, sa paglilingkod, hindi lang basta, feeling ko, walang dating yung nagpapaawit. Mali! Ang iyong worship, hindi nakadepende sa pagpapaawit. Feeling ko, hindi nag-pray si Ate Maika. Dati si Ate Maika, pag nagpaawit, nagbababa talaga ng Holy Spirit. Feeling ko lang. Kaya maraming namamatay sa feeling. Nakuha niyo ba yun? Feeling ko. Ha? Feeling ko mag-on na kami. MU. Anong MU? Ha? Ano ibig sabihin ng MU? Understanding po. Sige nga, kaya. Mutual? Understanding. Mutual? Understanding po. Ano? Maraming ganito na nag-ooperate sa feeling. Kaya nga yung feeling mo na yan ay isang tabi mo muna. Kailangan mo ng feeling. Amen? Bakit? Mag-i-end pa rin ako dito. Because feeling is so danger. Feeling ko, kailangan ko magbasa ng Proverbs. Kasi sabi ni Pastor, ay, wala ko naunawaan sa Proverbs. Feeling ko, John. Feeling ko, Matthew. Ay, feeling ko, Genesis. Nako, pagkaganyan ka, puro ka feeling, wala kang maunawaan yan. Naunawaan nyo ba yun? Ay, feeling ko, parang maganda yung Book of Revelation kasi naroon yun, remember your first love. Feeling. It's so danger pag feeling. Sabi mo, feeling, umalis ka. Kaya tingnan nyo, pag kayong tinanggal mo yung dalawang E at saka L, o kaya tinanggal mo yung FEE na lang, ling na lang yan, pailing-iling ka na lang. Alisin mo yung FEE. Ling ka na lang. o FE na lang, nailing-iling ka na lang talaga. Ang ibig kong sabihin, makinig kayo maigi, feeding is so essential than feeling. Kailangan mo ma-feed araw-araw. Feeding, not feeling, Mimi. Maraming nadadaya sa feeling. Feeling ko, ang pogi ngayon ni Ernest. Feeling. Di ba? Pero yung feeding, napaka-importante ito, anak. Kunin nyo ito, ha? Ano ba yung ibig sabihin ng feeding? Because the Word of God, makinig, ang trabaho niya para ikaw ay magtuloy-tuloy. The Word of God is like a panggatong na araw-araw kang ginagatungan upang lalo kang umapoy. A blaze overflow. John 6:63, the word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ang katumbas niyan, Rema word. Sabi mo, Rema word. There's a two word, dalawa, logos and Rema. Ano ibig sabihin ng logos? Logos means the message, the scripture is what the God has said. Yan ang ibig sabihin ng logos. Ito ay logos. Kunin nyo. Pwede nyo hilingin ito kay Irish. Now, ano ibig sabihin ng Rema? Rema means ito. Kunin nyo. Rema is the communication of the message. What is God saying now? Nakuha ba? That's why sabi ng Panginoon, the word that I speak unto you is not a feeling. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life to feed you. Feeding. Sabi mo, feeding. That's why merong Matthew chapter 4 verse 4. Man shall not live by bread alone, but every word that proceed in the mouth of God. Ang tawag pa rin yan ay Rema word. Kasi merong tinawag proceed in the mouth of God. Next verse. Ephesians chapter 6 verse 17. Take the helmet of salvation and the word of the Spirit, which is the word of God. That's the Rema word pa rin. Amen po ba?
Bibilisan natin, Luke chapter 5 verse 5. Simon answered, Master, we have worked hard all night and have caught anything. But because you say, so I will let down the nets. Logos and Rema ay nagsama. Amen? Sabi niya, because you say. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. The Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrows, and judges the thoughts of the heart. Mag-end na ako dito. Amen? Ito yung time. Sabihin mo, magre-recharge ako ngayon, Panginoon. In John chapter 7 verse 38, dito ako mag-end. Pakibato. Kayo ay naniniwala, right? Nananampalataya, right? Dito tayo mag-end. Whoever believes in me, as Scripture has said, the Scripture, the Logos, the written word, ano? Rivers of living water will flow from within them. Amen. So, hindi ka na ngayon feeling. Ikaw ngayon ay nananangan sa feeding. Because what? Whoever believes in me, as the Scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Amen. I love you with the love of the Lord. Ngayong oras na ito, mag-worship tayo sa Panginoon. Let's magnify the Lord and honor the Lord. Adore Him. Tayo tumayo. Amen. May naunawaan po ba kayo? Amen. Palakpak sa Diyos. Tayo umawit. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. May ka dito ka sa unahan, na. Let's worship the Lord. Now, habang nakapikit ang ating mga mata, tingnan po nga natin kung tayo ay nakalaya ngayon sa gabi nito. Pero maniwala ka na ang Diyos ay pinalaya ka sa gabi nito. Amen? Oo, purihin ka ng Panginoon. Ura bababahansin. Ura babababasyak karababahan. Sige po. Kinausap ng Diyos sa hapong ito.
prayer ng gawain ng youth, a place overflow will never be the same again. We just thank you that this team manifest sa buhay ng bawat isa. Lord, just thank you na i-remind niyo po kami, Panginoon, that the personal anointing, Panginoon, is so essential sa buhay ng paglilingkod ng bilang mga kabataan. Sa aming buhay, ikaw ang Diyos. O Panginoon. Recharge me, Lord. Alam niyo po ba, hindi ko kailangan na ipatong aking kamay para maranasan mo, Lord. Yung personal na po kong pakipatig sa Panginoon. Kung ikaw yung kinausap ko, Lord, hindi yung kaya. Sa aming buhay, ikaw ang Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Lahat sa may loud! May loud! Ang iyong kaluluwa siya nais ko. Pakikagalakan sa puso mo. Ako'y nilikha. May loud! Lahat sa akin iaalay sa'yo ang iyong kaluluwa siya nais ko. Lahat kayong mga yun, tinayaan ko sa unahan. Come on. Sige po. Youth boys, youth girls, dito tayo sa unahan. Walang matitira dyan. Forward. Andre, forward. Yes. Now, taas nyo yung kamay. The presence of the Lord is here right now. Ay, sa gitna ka. Sabi ko po, wala pong leader ngayon. Lahat po tayo, kasama po ako. Mag-worship po tayo ngayon. Because naniniwala tayo. Worship. Open your mouth. Come on, push the spirit. Come on, youth. Come on. Oh! Pagkikalat the anointing touch. Oh! Anointing touch you right now. Sadyang para sa'yo, lahat sa akin iaalay sa'yo ang iyong kaluluwa ng siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso. Mari po tayong lumuhod kung tayo po'y kinukumbig ng Lord. Disobey the presence of God. At habang po tayo nakaluhod, maaari tayong Lord, ayaw ko ba sa lumuhod, Panginoon, na hindi ka namin naranasan. Now, personally, do it. Yes. And keep meditating to your love by the Lord. He's not against you. He's for you. Mahal. Ingat. Habang inaawit ka, pwede ba natin hawakan ang ating puso? Habang tayo'y nakaluhod. Ama.
kita. Di ba may awit tayo yung walang pagkukunwari? Ano gusto niyo? Jesus.
ko habang nabubuhay. Hanggat ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin. Palakpakan natin ang Diyos sa pinakamataas na palakpak. Magsamba. Come on, mahirap-hirap para sa Diyos. Come on, shout His name. Honor His name. Magnify His name. Glorify His name. Oh, let's sing how great. Nasa puso how great. How great is our God. Come on. Palakpakan natin ang Diyos. Come on. Shouting how we did. Come on, worship the Spirit. How great. How great. Is our God. Sing with me, how great Push. is our God. Naganda mo, how great, paano how great? Dalawang kamay, di ba? How great, How great. how great Let's sing it. is our God. Our Father, let's sing it, let's sing it. How great is our God. How great is our God. Nakuha yan ang buhay ka. Sing with me, Oh, blessed is your people, the Lord. And all will sing how great, how great, how great is our God. Ikaw naman ang church. He's a thing about. Oh, hallelujah. Worship the Spirit. And my heart. How great! How great! Oh! Pakita ko natin yan. Nalakala sa presensya ng Panginoon. You are. You are worthy of all praise. And my heart. How great! Wala akong tuktok. Wala akong tuktok. Taas yung mga kamay. Sabay-sabay natin ito. Kawigin. How great! How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. How great! How great Kaya mo kumbawi! is our God. Ano? Sing with me, how great is our God. And all will see. And all will see how How great! How great! Sabay-sabay! Sabay mga tao! great is our God. Worship the Spirit! Worship the Holy Ghost! Oh, napapapapapate! Push! Is our God. Push! Sing with me, how great Push! is our God. And all will see how great How great is is our God! Come on, church! Come on, come on, come on, come on, come on! Rapapapapapapate! how great Is our God! Is our God! We'll see Meron akong lalaki sa lalaki, mag-pray, babae. Alam kayo ng partner nyo kayo, pag-pray nyo ng bawat isa. Come on. Yung lalaki, puntahan nyo. Sige, pray kayo. Yung magharap, tanungin mo siya kung anong prayer request niya. Come on. Andre, palit kayo. Ano yung iPad?
gusto, na anong gusto mo, ipag-pray mo para sa kanya. Ask him, ask her. Come on, ask him. Habang umawit siya ni Micah. Sige, huwag maiyak, magyakapan, magkakapatid kayo kay Lord, lalaki sa lalaki. Do it. Sige, pray. Sige, pray, pray. Yes. Oh. Yakapin mo, Angelique. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Yes, pray kayo. Hallelujah.